Okay, good morning, sunshine. It's me, your girl Lynn. I made a vlog about the rhinoplasty surgery I underwent last November 16, 2021. Yung first vlog was about yung post-op, yung mga first few weeks. And then ngayon, nakaka 8 months na. In this vlog, I will answer yung mga common questions na nakuha ko from my friends about yung nose job. Okay, first, ano yung procedure na ginawa sa akin? Gore-Tex rhinoplasty, yung implant Gore-Tex, tapos yung tip galing sa ear cartilage, and then tinrim tong alars kasi mas malapad siya dati. For most, it's a choice between Gore-Tex and silicone, pero meron din rib rhinoplasty. Pinili ko yung Gore-Tex kasi mas natural, kasi kumakapit siya sa tissue, so mas natural yung look niya. May pros and cons yun, silicone and Gore-Tex. Kung hindi ka makadecide or kung namimili ka pa lang between silicone and Gore-Tex, I suggest you look up vlogs kasi may mga pinanood din ako mga vlogs na ina-explain ng mga surgeon kung ano yung difference between silicone and Gore-Tex rhinoplasty. Question, where, how much? Kay Dr. Edmund Siweco, his clinic, yung Siweco Aesthetics, is located at the second floor of Narsen Building at West 4th Street in Quezon City. The big question, how much? Siyempre, very important consideration naman talaga yung budget. Yung akin, 50,000 siya. Dapat, Gore-Tex rhinoplasty kay Doc Siweco. Pero plus 10K kasi considered na siya na revision. Kasi, noong 2018, nagpa-non-surgical nose lift ako or non-surgical fillers. So, dahil may ginawa na sa nose ko before, considered na siya na revision. So, additional 10K. Tapos plus yung mga meds, yung mga kung ano-ano, pang linis and stuff. Siguro, nagastos ko mga 70. Hindi naman siguro lalapas ng 70, but yeah. Looking back, sana hindi na lang ako nagpa-non-surgical nose lift kasi nagka-scar ako dito. Lumabas yung thread. Can you see? Sana nagka-peklat ako dyan. And feeling ko, sayang yung pera ko. Kasi gagastos ka na lang din, but this is my opinion and I hope I don't offend anyone. Pero gagastos ka na lang din, tapos mawala din siya after a while. I guess yung advantage nun is, pag hindi ka pa ready for, a permanent nose job or shokot ka pa, which I understand, pwede mo rin siya i-try. Pero in hindsight, kung gagastos na nga lang din ako, sana diniretso ko na lang ng the permanent one, as in yung rhinoplasty. Was there a downtime? I suggest you watch my first vlog. Handa yung days 1 to 7. So, for days 1 to 7, meron akong cast. Tapos, bago tanggalin yung sutures. Tapos, syempre tender pa yung nose ko after nun. Yung pamamaga naman, sa panonood ko ng vlog, feeling ko, hindi naman ako masyadong namaga kung i-compare ko dun sa mga iba kong napanood na mga nagpa-nose job din. Yung akin, parang one day siya talagang parang ito na uppercut na solid, ito jab-jab lang. Pero after nun, naninilaw na lang, siguro mga 4 days. Hindi ko masyado naging problem yung pamamaga. Siguro magtatatlong linggo na nung una akong nakapag-makeup. Nung first time ko mag-makeup, actually, ang sakit niya. Kasi pag nag-funda ka, nag-foundation ka, pag tinamaan mo yung ilong, medyo talaga dahan-dahan. Kasi parang kada galaw mo sa nose mo, nararamdaman mo talaga na very tight and kailangan mo talagang ingatan parang baby. Ganyan. Ganun. Masakit ba? Common question yan. Masakit ba? Sa totoo lang, yung buong procedure, they put me under general anesthesia or local anesthesia. Sa any monument, borlog na ako. So, paggising ko, I woke up like this. So, wala akong naramdaman at all. As in, tinulugan ko yung buong process. Pero nung pagising ko, Medyo groggy ako paggising. tapos dun ko na nafe-feel na may nangyari sa aking life-changing. Medyo effort mag-drive pa uwi. Tapos, since meron akong kailangan bilhin, nasa healthy options lang mabibili. Yung bromelain and Arnicare para dun sa bruising and swelling. So, dun sa mga nababasa ko ng mga rhinoplasty groups on Facebook, may mga recommended sila na mga medicine. Bukod pa dun sa nireseta ni Doc. Bumili na ako ng mga kailangan ko before the surgery. Pero, yun nga, hindi ko nabili yung bromelain and Arnicare. And, nung naging groggy na ako, naramdaman ko na yung pain. Yung dilemma ko, didiretso na ba ako ng bahay? Tapos, order na lang ako ng sa Lazada? Or mangangahas akong pumunta sa healthy options? So, sabi ko, feeling ko, kapag nag-order pa ako sa Lazada, feeling ko matagal pa siya dadating. Feeling ko hindi na makakapag-antay yung pain na nararamdaman ko. Sabi!
So, medyo challenge kasi face shield season pa nun, dapat wala kang lalagay na pressure sa face mo. So, extra challenge yung pagpunta ko nun sa Glorieta. Tapos medyo kapal-kapala na lang tayo kasi kita pa yung cast over the mask. Pero wala na akong pakialam noon time na yon. As in, yung gusto ko na lang mabili yung kailangan kong bilhin at makauwi. Hindi siya sobrang sakit, pero masyikit. Bothersome. Yun. Pero ang pinakamasakit talaga doon, nung tinatanggal na yung tahi. Yan, naiyak-iyak pa si Te. Yan, iyak si Te. Oh. Iyak. Oh. Sakit. Wala na kasing anesthesia niyan eh. Actually, yan na yung pinakamasakit. Kung isa-sum up ko yung experience. Okay, eto na. The big question, why? Why I did it. Sabi ko nga, nagpa-nose fillers na ako dati. So you can tell that, I've always wanted to improve my nose. Matagal ko na siyang gusto. Napansin ko na nood ng mga videos ng mga nose job sa TikTok. Tapos, pina-follow ko yung mga cosmetic surgeon. Tapos, nakikita ko yung mga before and after. Tapos, minsan napapansin ko na madaling araw na yun pa rin yung pinapanood ko. Parang, it never ends yung panonood ko. Tapos, parate. Alam mo yun, hindi na ako makatulog. Ganyan. Grabe naman. Ano totoo, ibig ko sabihin, parang ang tagal ko na siyang iniisip na parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin siya talagang gawin one day. Yun. Sakto, parang dumating yung perfect time for me kasi number 1, can afford na. Taray. Number 1, syempre, I feel like yung isa sa mga biggest considerations mo dyan, budget. Check na yung budget. And then time. Kasi nung time na yon, I was in between jobs. So, parang feeling ko, when else ko siya gagawin? I was in between jobs. Last day ko sa dati kong trabaho, November 15, last working day ko. Tapos, November 16, 8 a.m. na yung surgery ko. And then, magsa-start ako dun sa next job ko ng December 1. So, feeling ko sakto yung 2-week break na yun para sa healing. Parang sumwak lang talaga yung timing. Tapos, sobrang decidido na ako. As in, let's do this. When else am I gonna do this? Ngayon na. Now is the time. Wala nga ako sinabihan eh. Actually, walang may alam na, alam mo yun, nagpa-sked na ako kay Doc. Walang may alam. Nanggulat na lang ako na tapos na siya. I've always wanted to get my nose done. And I felt like, yung mga nakikita ko ng mga before and after, parang magaganda naman na sila before, pero may igaganda pa. Ang laki ng improvement sa face nila nung ang ganda na nung nose nila. And I wanted the same for myself. So yeah, nung buo na yung loob ko, sabi ko, let's do this. Okay, next question. Anong preparation ang kailangan? Well, sa akin, research. I joined 2 Facebook groups. So, lurker lang ako doon. Andun yung mga before and after. Tapos, andun din yung procedure. And andun din yung how much. And andun din yung experience ng mga nagpa-nose job na. Very helpful sa akin yung Facebook groups na yun, lalo na yung rhinoplasty support group. Doon ako talaga tingin ng tingin. May comparison doon ng mga experience sila with the different surgeons. So, I suggest talagang alamin mo. And then, nood din ako ng mga vlogs ng mga surgeons explaining the different kinds. Tapos, yung mga options mo, ano yung pros and cons. Tapos, nood din ako ng mga vlogs ng mga nagpa-rhinoplasty na para mapaghandaan ko rin yung buong thing. And para ma-minimize din yung kaba and yung takot, yung syokot. Tapos, alamin mo kung sinong doctor. Sa totoo lang, si Dr. Siweko, gandang-ganda ako dun sa mga gawa niya. And it was within my budget. And sabi ko sa sarili ko, okay, si Doc C yung first choice ko. Pipili na lang ko ng iba kung yung gusto kong schedule, hindi niya ma-accommodate. Pero sakto, nung nagtanong ako na November 16, kasi gusto ko talaga November 16 para pag December 1 at mag-start na ako ng new job ko, minimal na lang yung hassle. Remember, RT-PCR season pa noon. Paano RT-PCR, mga ganong stuff. So talaga sabi ko, gusto ko talaga, the sooner I get it done, the better. Isa pa pala masakit ba? Actually, yung after, less than a month, after my procedure, kinailangan ko nang sumailalim sa antigen test for work. Binulong ko kay Kuya Swabber, buti na lang mabait siya. Sabi ko, dahan-dahan lang, bagong gawa yung ilong ko. Kung pwede, wag mo sanang drawingan ng gano'n. Wag mong haluin masyado na parang fruit salad. In fairness, nakinig naman siya. Naging very, very smooth sailing and painless naman yung pag-antigen ko. But the point is, even yung mga ganong things, magkakaroon ka ba ng lakad na kakailanganin mo na RT-PCR and all those things, yun, kailangan mo rin yung paghandaan. Do you have control on how it will look like in the end? Good question. Sa akin, wala. In-observe ko lang yung mga gawa
ni Doc Siweco and gusto ko yung mga gawa niya. Wala rin akong parang pineg na nose ng celebrity, ganyan na. O gusto ko magkajilong na kami ni Catriona Gray. Hindi ganon. So una, nag-message ako kay Doc. Sabi niya sa akin, send me pictures of yung nose mo na different angles. So, sinend ko sa kanya, nung pumunta na ako dun sa clinic niya, nung day of my surgery, sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko, Doc, nalalaparan ako sa nose ko. Tapos, gusto ko tumangos. Ang sabi ko lang talaga kay Doc ay, Doc, ayokong magmukhang witch. Yun. Yung masyadong manipis na, ayoko ng, isa pa. Ulit. Yun lang sinabi ko kay Doc. Sabi ko, Doc, bahala ka na. Hindi ko alam. As in, guessing game kung ano magiging itsura nito. Hanggang na natanggal na yung cast. And even then, hindi siya pantay agad. Yan. Hindi yan pantay. Pagtanggal ng sutures, hindi rin naman siya pantay agad eh. Namamaga pa siya. So, it took a while. Nakalimutan ko na kung ilang weeks bago siya nagpantay. Siguro mga 1 buwan. Anong feedback? Hindi ko kasi sinabi sa mga friends ko na gagawin ko yun. Yung ibang friends ko, alam nila na I wanted to get my nose done. Pero wala akong sinabihan na, nakaschedule na ako kay Doc. So, gagawin ko na. Si Mama, sinabihan ko na, Ma, bili mo ako ng pineapple juice. Kasi pinagawa ko yung nose ko. Sabi niya, anak, wag. Baka kung anong mangyari. Tapos sabi ko, tapos na. Wala na siyang sinabi. Si Mother, I wanna tell you about Mother. Si Mother AJ, makeup artist namin, na super love na love ko. Makeup artist namin sa News 5, sa TV5. Pag minamakeupan niya ako, sinasabi niya, ang ganda mo na, kaya lang. Yun eh, may catch eh. Anong pagkukulang ko? Ang ganda mo na, kulang mo na lang. Sabi niya, pak na pak talaga kapag may jilong. Sabi niya, tingin ka doon. Pag humangin, walang harang. Dadaan lang yung hangin. Kapatagan daw yung nose ko. Siya nagpagawa din siya ng jilong. So, parang best in, convincing siya na, push mo na. Yan. So, nung medyo nararamdaman ko yung struggle nung first 7 days ng rhinoplasty at gusto kong magpaawa, kay Mother ako nagpapaawa. Like this. Buti pa ang anak kong si Kiki Sunshine na aawa sa akin. Ikaw hindi, EJ. Hindi ka naaawa sa akin. Pinagtatawanan mo pa ako. Pag ako tumangos na, huyo ka na sa akin, EJ. Total siya naman nag-push siya sa akin, diba? So, yeah. Naaalala mo ba tong mukhang to, EJ? Yung dati na kapag wala pang makeup, inaapi-api mo lang. Ang feedback, generally, positive. Parang may mga nakakatawang comments like, totoo ba yan? Tapos sabi ko, anong totoo? Akala nila app. Sabi ko, totoong gawa ni Doc. Tapos meron ding nakakatawa kasi may mga friends din nung unti-unti na ako nagno-nose reveal sa IG stories. May mga friends mag-reply ng yung emoji lang na mata. Parang sila pa yung naiilang sabihin na nose job or retoke or rhinoplasty. I mean, you can say it. It's called a nose job. It's called rhinoplasty. Yes, I had it done. And hindi ko dinideny at hindi ko kinakahiya at hindi ko rin tinatago. It's okay, huwag kang mahiya. Kasi feeling ko yung mga friends ko pang iba yung nahiya na pansinin. When obviously, pinapansin nila without directly saying. Yun, mostly positive. Sabi nila, ang ganda. Back. Si Mother, natuwa ba si Mother? Mama, excuse me. Baka tamaan ka ng ilong ko. Taray, pointed nose. Para ka na talagang Barbie na. Ang ganda. Approve na ba sa'yo yung jilong ko? Perfect. 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 Perfect! Perfect? Shoota ka. Perfect! Sabi ng mama, perfect. Kung mapapag-usapan ka ba, pag-uusapan yung jilong mo at yung ginawa mong pagpapareto, okay, yes, expect mo na yan. Makakarating din sa akin na naging topic ako ng, nagpagawa ng ilong si Lynn. Medyo annoying, sa totoo lang. Kasi ba't hindi na lang ako yung tanungin? Pero siguro, kung iintindihin ko rin, siguro na jajahe sila. Parang baka siguro inisip nila na parang nakakahiya, baka ma-offend ako. Hindi ako na-offend. Mas gusto ko pa na ako na lang yung tanungin na, and in the first place, hindi ko naman siya dinedeny. Hindi ko rin naman siya kinakahiya. Parang sa akin, ang weird naman na dinenay ko na nagpa-rhinoplasty ako. Kasi obviously, I look different. 'Di ba? Parang I'm a liar ko naman kung sasabihin ko lang na, anong rhinoplasty? Hindi kayo
kaya? Diba? Parang ang weird naman nun. I think yung pinaka nakakatawang reaction na nakuha ko, sabi, bro, something changed dun sa face mo. Sabi ng friend ko, did you get your chin done? Tawang-tawa ko kasi parang, girl, hindi chin ang pinaayos ko, yung aking jilong. Meron din akong mga comments na syempre hindi sa akin diretso sinasabi, no, naichika lang sa akin na mas gusto daw nila yung old nose ko. They like my old nose better, which is fine. Diba? Pero syempre, ang opinion na pinaka-importante ay yung opinion ko. Do I like it? Am I happy with it? Yes, I like it a lot. I am happy with the result of my nose job and wala akong regrets na nagpagawa ko ng jilong. If anything, parang naisip ko lang, sana dati ko pa siya pinagawa. Pero wala na tayong magagawa doon. Yeah, I have no regrets. Happy ako sa tsura ko ngayon. Ganda ka. Oo, bakit? Tangos ako eh. Pwede ko na sabihin, I woke up like this. Hi, it's me, your girl Lynn, and I woke up like this. I woke up like this. I woke up like this. Anong maipapayo ko if you're considering o pinag-iisipan mo or, you know, desidido ka na ba? Kailangan desidido ka, kailangan sure na sure ka 100%. Permanent siya. Pwede naman siya ipa-revise, pero 'di ba gagastos ka. Kay Doxy, as far as I know, free revision. Pero do you really want to undergo a revision? Ulitin mo na naman all that trouble of getting your nose done. Hindi, dapat 100% sure na sure ka. No return, no exchange. Buo yung mind, body, heart, and soul. You have to be mentally ready. Kasi, your face will change. And, kung yung mga kaibigan ko nanibago sa itsura ko, ako mismo nanibago ko sa itsura ko. Kasi ako naman unang nakakakita ng itsura ko every waking day. So, parang shocks, ano to, nagbabago siya. Medyo nakakaloko siya to an extent. Tapos, medyo may kaba kasi hindi naman instant yung healing and it will take time. Bakit ganyan? So, you have to be also patient. And if so, kung desidido ka na, research, find the best doctor na para sa'yo. And my advice is also have someone to go with you during your surgery day, lalo na kung malayo yung uuwian mo, and clear your schedule. Kasi yun nga, katulad nga nun, RT-PCR ka ba anytime soon, kailangan mo ba mag-makeup sa trabaho, kasi hindi ka makakapag-makeup for a while, diba? Tapos, sa mga first few days, hindi ka pwedeng magbuhat-buhat ng mga mabibigat. Planuhin mo na talaga, as in planuhin mo, be prepared, para pag after ng operation mo, uwi ka na lang ng bahay, borlog, that's it. Hindi ka na pupunta ng Lurieta, Mercury Drug, or maghahanap pa ng mga gamot. Napaka-hassle nun. Kasi by that time, feel mo na yung pain and mishikit. Also, get a med cert. Nakalimutan ko kasi humingi ng med cert eh. Kakakuha ko lang ng med cert kay Doc 2 weeks ago. Naka-encounter ako ng face scanning problem sa aking digital bank. Hindi ko na foresee yun. So, nag-open ako ng account sa digital bank bago pa ako mag-rhinoplasty. Tapos, ngayon, para makalogin ako sa sarili kong accounts, kinan yung face ko, hindi na na-recognize. So, medyo ang tagal bago na solve yung problemang yun. At hiningan ako ng med cert. So, my advice is, get a med cert because you might need it and you never know. Sa akin, yung judgment ng mga tao sa retoke, kasi hindi mawawala yun eh. Retokada, and they say it like it's a bad thing. Eh, ano naman, why do you say it like, bakit? Krimen ba? Masama ba magparetoke? I mean, naiintindihan ko na parang tayo, parang medyo, siguro, ewan ko sa mga Pinoy lang yun, medyo conservative na parang pag nagparetoke, medyo may stigma na ganun. Pero, bakit ba? Pero actually, nagiging mas open na yung mga tao doon, in my opinion. Nagpunta kong TikTok, ang dami doon nagpo-post ng mga nose job nila. And proud sila. Yung take ko on enhancements. If there's something in your face that you wanna improve, parang sa akin ganito lang yan eh. Kung kunyari, yung teeth mo, gusto mo i-improve, or kailangan mo ipa-braces, diba? And you can afford to have braces, diba? Yung mga tao, gusto nila, mas maputi yung teeth nila pag nag-yellow na yung teeth nila. So, pinapagawa sila sa mga teeth nila. So, parang how is it any different kung gusto ko ipaayos yung jilong ko? Diba, katawan mo nga, kung hindi ka happy sa katawan mo, nag-workout ka. So, bakit ka big deal? Hindi naman ako humiram ng pera sa'yo. Hindi naman kita pinagbayad. Diba? Hindi naman kita inutangan. Diba? Hindi alam.
Hindi naman masama magpa-retox. Own it! I have a new nose. Do you like my new nose? Ako kasi like na like ko siya. Kung meron ka ng new nose at nagustuhan mo yung new nose mo like me, enjoy! Her road to Miss Mention is complete. Sabi pala ni Mulder, i-delete ko daw yung mga old pictures ko sa social media ko. Sabi niya, para para makalimutan na nila yung dating itsura mo. Ganyan. So sabi ko, bakit ko i-delete? Bakit pangit pa ako dati? Charotera, frog. Charotera talaga si mama. Pero love ako noon. Love ko din siya. Pwede kayo magpa-home service kay mama. Minsan maganda siya gumawa. That's it.